Ayan. Is January 16, 2024 at ang oras ay 6:05 AM. Uulitin ko, January 16, 2024 at 6:05 AM. Una at higit sa lahat ay wala akong sawang aking pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan, ang pinakadiyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu, at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon nito, from the north, east, west, south. Ayan. Mga mahal kong kapatid, sa umagang ito ay nais ko munang ipagpaumanhin ang nangyari kagabi sapagkat nagkaroon po kasi ng brownout at sobra talagang lakas ng ulan, no, mga mahal kong kapatid. So ito, habang nagla-live ako, habang nag-aano ko sa mga peepers, no, na ito ay pipirmahan para ito sa The Real Sultanate Sulu Empire, no. So ang daming nagdatingan nito, mga mahal kong kapatid. Okay, alam niyo mga mahal kong kapatid, mahalaga ito dahil ito'y bilang pagkilala din, no, sa na maibalik ang tunay na Maharlika Kingdom at yung kilalanin ang mga the real descendants, no. Okay, so umagang ito ay nais kong ibahagi sa inyo sapagkat marami pa rin ang nagtanong sa akin ng mga tanong, no, dahil umaasa pa rin talaga sa mga release. Mga mahal kong kapatid, no, ito lang po ang masasabi ko sa inyong lahat. Yung mga sinasabing mga release, katulad ng pag-uusap namin ng isang attorney, no, na siya ay naghahawak ng mga sinasabing mga inventory ng mga bankers, no, pero why until now ay wala pa ring nai-release. Ano ba ang sinasabi ko sa inyo? Unahin hanapin ang katotohanan, no? Kaya lagi kong ibinabahagi sa inyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Okay. Mahal kong mga kapatid, sa umagang ito, maaga akong nagising dahil maagang ginising ang aba ninyong lingkod, no? Maagang ginising aba ninyong lingkod upang magbigay ng mensahe sa buong sangkatauhan. Maraming nagtatanong sa akin kung bakit hanggang ngayon ay walang release, no? Although na 2023 talagang fight for the truth, no? Ayan, kapit tayo. Fight kasi ang aba ninyong lingkod, katulad ng sinasabi ko, meron itong instruction, meron itong iniwan sa inyong abang lingkod. Ito ay panukala, no? Masabi kong panukala ng Diyos at hindi panukala ng tao, no? At ito po din ay may kinalaman sa lahat ng mga biyaya, no, na inaasam-asam. Maraming nag-asam nito, maging ang mga posisyon na maging reyna, maging hari, prinsesa, kung ano-ano pang mga katanyagan ng mga posisyon sa buong sangkatauhan. Ngunit ang aba ninyong lingkod, narinig nyo naman pag ako'y nagwiwika, ang aba ninyong lingkod, ang batang nabuhay para sa inyo, ang batang nagmumula sa dugong Haring Leon. Minsan, may nagtanong sa akin, isa siyang pastor. Actually, abangan niyo itong pastor na ito dahil
marami siya, no? Marami siyang ihahayag, no? Maraming salamat din kay kapatid, no? Na Rani Bautista o Bautista or Baltasar, maging si Pastor Leonides dahil naghayag na rin naman kasi sila. Hindi po ako ang naghahayag sa aking sarili, ngunit bagkus subalit bilang sila ay mga sinugo rin, no? Ay meron dapat ihayag. Itong mga kaguluhan, no? Itong umaga nito, itong pinamimensahe, ang biyaya ng kataas-taasan ang Diyos ng kaliwanagan, no? Ay nagbibigay ito sa atin ng kapayapaan, number 1, no? Ano ba ang biniwinika ng inyong abang lingkod? Hindi kayamanan, no, ang magpapalaya sa atin kundi katotohanan. So mga mahal kong kapatid, no? Tungkol sa mga accounts na yan, mga commodities na yan, no, mga kayamanan na yan, bakit sa kabila ng lahat ng kaguluhan, maraming nagpakilala, they are the king and they are the queen and the princess and the princesses, mga prime minister, mga dugong royal, bakit wala? No? Bakit walang na-implement sa kabila ng lahat na maraming ginto kuno ang Pilipinas? Sapagkat meron kasing kulang, no? Babasahin ko ito mga kapatid, ngunit hindi ko idinideklara ang aking sarili, ngunit ito ay pag-isipin ninyo. Kasi katulad ng sinasabi ko, lahat ng mga commodities na yan, lahat yan ay ibinibigay at ipinapaliwanag ko sa inyo. Ano ba ang sinabi ni Dr. Rosel? Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Ano ba ang sinabi ng dating FEM Sr. or Ferdinand Edralin Marcos Sr.? Whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Ngayon, yung mga nagsasabing treasure, no? Maaring, hindi ko na lang ito babanggitin, ngunit halos sa kanila, no? Nakakuha man ay hindi magulo ang kanilang pamilya, nagpapatayan sila, marami man silang kapirahan dahil sa kanilang ginawa, ngunit may mga sakit na nagiging sani lamang ng kanilang kamatayan. Alam niyo mga mahal kong kapatid, ang tunay na biyaya na nagmumula sa pinakadiyos ng kaliwanagan, nagdadala sa atin ng kapayapaan higit sa lahat at hindi ng kaguluhan. Meron akong babasahin, no? Sana pagkaisipin ninyo ito. Kaya itong pinirmahan ko, itong mga form, pasensya na nga pala sa iba dahil ngayon kumuha na ako ng ibang, yung malapit sa akin dito na makakatulong din sa akin, no? Mahalaga ang form na ito kapatid, no? Sa pag-i-implement natin. Dahil dito, ang inyahayag natin ay ang kalooban ng pinakadiyos ng kaliwanagan, ang kanyang panukala at hindi mga sarili naming panukala. Dahil kami lamang ang katulad sa amin, no? Katulad sa amin ng isang Lidimin Canuto, isang kapatid na mga descendants ng the real Sultanate of Sulu, ay mga kami po ay mga kasangkapan lamang. Ginagamit lang po ang aming mga katawang lupa. So, pagdating ng mga bagay na yan, meron po, abangan ninyo po ito, no? Lalabas po ito, isa po itong pastor. So, abangan nyo po ito dahil pinag-usapan namin ito, meron lang kaming inaayos at pagtulungan natin na maihayag ang kaluwalhatian, ang kabutihan, ang kadakilaan ng pinakadiyos ng kaliwanagan. Marami kasing nagtatawag ng mga Diyos. Actually, isa din to sa nagiging hindrance ng biyaya ng Panginoon. Yung kung sino-sino ang mga itinataas na mga Diyos, number 1, nagiging hindrance po yan, no? Ng ating pinakadiyos ng kaliwanagan. Kaya bilang aba ninyong lingkod, bakit ko sinasabi, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Sapagkat marami ang sinugo na ang kanilang mga sarili ang halos dinidiyos ng mga tao. Abangan niyo yan, okay? So, napakaklaro. So, ito po ay may kinalaman sa tungkol sa mga puting bato, no? Dito, alam nyo sa totoo lang, mula ng aking pagkabata, ako kasi wala akong religion na nandyan talaga ako. Ang sa akin is paano ako magiging mabuting tao,
no? Paano ako magiging mabuting nilalang sa harapan ng ibang tao, higit sa lahat ang siyang naglalang sa akin. So meron lang akong ibibigay sa inyo na hint, okay? One of the reason bakit hindi ito nai-implement, no? Kasi kung napansin nyo, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Ayan. So, yung mga bagay na yan, no, ito'y malalim na usapin, no? So, kailangan hanapin ang buong ugat ng katotohanan. Dahil sa totoo lang, mula pa noon, no, maraming mga sinugo lamang, ngunit subalit datapwat, no? Bakit sila ngayon ang kinikilala ng mga Diyos na sa halip ang nagsugo sa kanila? Kaya hanggang ngayon, kung bakit ang biyaya ng Panginoon, pinaka-Diyos ng kaliwanagan, kumbaga sa ano nakahang. Pero lahat ng yan ay nakaprogram na, siksik, liglig, umaapaw. So ano yung mga bagay na dapat nating tuklasin, no? Ako nagbigay na ako ng hint, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo, no? Actually, marami tayong mga kilalang karakter na talagang sinasamba sila ng tao, no? Kaya ang aban ninyong lingkod, kahit sa mga simpleng pasasalamat ninyo, ano ba ang aking winiwika sa inyo? Lahat ng inyong papuri na binibigay kay Lidimin Canuto at pasasalamat, ibinabalik ko sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang siyang nagsugo sa akin. Wala kayo narinig sa akin, no, mga mahal kong kapatid, na inano ko ang aking sarili, bagkos, inihahayag ko, kung mayroon man ako mga binabahagi sa inyo, inihahayag ko ang kapangyarihan niya, inihahayag ko ang kadikilaan niya. Yung simple lang na, purihin ang nagsugo at maraming salamat at idininig niya ang aking mga panalangin. Katulad kagabi, sobrang lakas ng ulan, biglang lumakas ang ulan, kulog, kidlat, brown out pa. No? So, nanalangin ang inyong abang lingkod. Ano ba ang sinabi ko? Wala kayong narinig sa akin. Pinahinto ko ang bagyo. Pinahinto ko ang kung ano pa man, mga lindol dyan. Hindi ganyan ang winiwika ng aba ninyong lingkod. Bagkos, purihin ang nagsugo at hindi ang mga sinugo. Maraming salamat sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Dininig niya ang aking panalangin. Bakit ganun ang winiwika ng aba ninyong lingkod? Sapagkat itinataas ang nagsugo sa inyong abang lingkod. Hindi ang inyong lingkod, ang kanyang sarili ang itinataas. Bakit ko binabahagi ito sa umagang ito? May kinalaman din po ito sa mga commodities. May kinalaman din ito sa mga kayamanan, no? Na maraming nag-antay, no? Maraming nag-antay ng release. Ngunit bakit walang release ang nangyayari? Sapagkat inuna ninyo ang itaas ang inyong mga sarili bilang hari, bilang reyna, bilang princess, bilang prinsipe, bilang prime minister at bilang royal blood. Sa halip na ang ating unang itaas ay ang nagsugo sa atin. Hindi nyo ba nanindig yung balahibo ko, mga mahal kong kapatid? Hindi nyo ba napapansin kung bakit ang batang ito, ang aba ninyong lingkod, laging sinasabi, una at higit sa lahat ay akin munang itinataas. Pinupuri, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, pinasasalamatan ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu, maging ang inang lupa. Basahin natin dito, mga mahal kong kapatid, ano? Basahin natin dito sa Galatia
Maraming salamat sa nagbahagi nito. Ngunit itong taong ito ay abangan ninyo ito sa paglabas niya. Okay. Galatia 4:4. Makinig maigi. Sinabi dito sa Galatia 4:4. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. Ayan. Isinilang, no? Isinugo ang isang batang babae. Alam niyo mga mahal kong kapatid, sa ilalim ng kanyang kautusan. Kaya hindi niyo ba nararamdaman ang sinasabi ko? Maging ang mga commodities, nagpapahayag ako, ngunit hindi ninyo tanggap ang buong katotohanan. Kaya anong gagawin ko sa inyo? Kung matanggap nyo lang sana, no? Kung matanggap nyo lang sana, kung mag-isip kayo na ipinadala ng Diyos para sa inyo, para sa mga bagay, dahil lahat ng commodities, lahat ng mga ginto, lahat ng mga kayamanan na yan, no? Marami na akong ibinahagi sa inyo, no? Kung bakit maraming naghanap, maraming nagko-commodities, ipagpatawad, marami nang naubusan ng yaman. Marami nang naubusan ng yaman. Yaman, yabang at ang iba ay nandoon na sa sementeryo. Nasira na ang buong kabuhayan, nasira na ang mga relasyon dahil sa kakakomodities. Ito yung mga sinasabi, naghahanap ng mga palladium, ng mga gold bars, mga diamond, accounts dito, accounts doon, release dito, release doon, finance dito, finance doon. Anong nangyari? Maraming naglipana ng mga foundations. Hala, sige, magpamimber ka kay mayroong mga ganito, mayroong mga ganyan, mga biyaya. No? Ito pa yung latest, yung tinatawag nilang yellow stub. May nagtanong sa akin tungkol sa yellow stub. Ako ito, ang batang nabuhay para sa inyo. No? Ang batang nagmumula sa dugong Haring Leon. Lahat yan ay nothing. Hanggat hindi matanggap ang buong katotohanan at hindi unahin itaas ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan at ang inyong mga sarili, ang una niyong itaas na maging hari, maging prinsipe, maging reyna, all of that is nothing. No? Lahat ng mga bagay na yan ay nakaprogram na po lahat, mga kapatid. System is real. Ang system na sinasabi ko, hindi po ang aba ninyong lingkod ang may gawa niyan. Ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na meron din siyang isinugo noong mga kapanahunan. Na yan ang aking pinagmulan. No? Kasi descendants to descendants yan eh. Kaya nga, salinlahi ang tinatawag. No? Sana mga kapatid mauunawaan ninyo. Ngayon, katulad nitong ginagawa namin ngayon, maraming salamat sa ating mahal na kapatid, no? The real Sultanate, the real descendants, makinig kayo ha, the real descendants of Sultanate of Sulu. Alam niyo mga mahal kong kapatid, abangan nyo yan sapagkat magla-live kami ng kapatid na ito. Nakakabatang kapatid na ito, no? Marami kaming i-reveal sa inyo, no? Noong last year, ano bang sinabi ko, pag hindi pa mag-implement, magkakagaroon ng gera. Ba't lahat ng yan, no? Kontrolado. Kaya nga sabi ko, titingalain ng buong mundo ang Pilipinas. Sa anong paraan? Maraming ginto? Hindi po. Ngunit sa kagandahang loob ng pinaka-Diyos ng kapangyarihan at ang kanyang kaliwanagan ang siyang magliliwanag sa buong mundo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Alam nyo ba sa bagay na ito, napakalaki. Ako po ito bilang aba ninyong lingkod. Malaking bagay po ito. No? Napakalaking bagay po nito. Kaya, doon pala sa mga hindi ko pa napasa ng ipagpamay, pero sikapin ng aba ninyong lingkod, no? So, marami pong i-reveal, no? Marami po tayong i-reveal at lahat naman ito ay inaayos natin, no? At Martes ngayon, katulad ng sinasabi ko, loobin ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, bukas, Miyerkules, darating yung mga taga World Bank, no? Marami kaming pag-uusapan sapagkat, no?
Yun ang sinasabi ko na sa mga ginagalawan natin, hindi lahat ay puro material, kundi may kasamang spiritual yan para balance. Hindi puro material, hindi rin pwede spiritual. Bakit? Ang katawang lupa ng tao ay ginamit, no? Ginamit ng banal na espiritu para kanyang gagamitin para gumanap, no? Biblically speaking po yan, kapatid. At abangan ninyo, meron pong sinugo din upang ihayag niyan. Sila Pastor Leonides kasama si Rani Bautista, mga sinugo yan. Maraming mga sinugo, iba't ibang mga division po yan, no? Ang inyong abang lingkod ay bilang sa material plus spiritual. Dahil katulad ng sinasabi ko, ano man ang iniwan sa akin ni Kuya Emmanuel, no? Hindi ho biro, no? Hindi po biro, no? Ang iniwan ng Kuya Emmanuel sa akin. Kaya ito yung sinasabi ko, 10 laban sa isa. Marami pinagtulungan ang aban ninyong lingkod. Nasaan kayo? Natapos ang 2023. Lahat na nanghamak sa akin. Kumusta kayong lahat? Nagpapasalamat nga pala ako sa mga taong tumutulong sa akin, no? Ano bang sinabi ko? Lahat ng pinili ay pipiliin pa, lahat ng sinala ay sasalain pa. Ano ba ang sinabi ko? Maging ang aba ninyong lingkod, dadalisayin pa. Meron ba kayong nakita sa akin na itinaas ko ang aking sarili? Meron ba kayong narinig sa akin na itinaas ko ang aking sarili? Wala. Ngunit pinaramdam ko sa inyo na purihin higit sa lahat ang nagsugo sa atin. No? Watch out, no? Bantayan natin ang ating mga sarili, lahat ng mga sinugo. Kasi malapit na kasing pasusukuin, no? Ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, si Satanas. Kaya si Satanas, 24/7 po yan, kumikilos para masilo lang talaga niya. Sino ang kanyang sisiluin? Mismo rin ang mga sinugo ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, hindi yung iba. Tandaan po yan. Kaya sa parte ng inyong abang lingkod na si Lidimin Canuto, marami ang nalaglag. Marami ang nalaglag. Nakita nyo naman kung paano pinahiya ang aba ninyong lingkod. Kung paano nila hinamak. Paano nila hatakin pababa. Paano nilibak-libak. Ngunit kumusta kayo? Ganun pa man, mga mahal kong kapatid, kahit kailan hindi nagtanim ng galit ang aba ninyong lingkod. No? Ang kapatawaran ay given yan. Pero ang pagpapatawad sa inyo, katulad ng sinasabi ko, parang military, may disciplinary action. No? Magbalik loob ang bawat isa sa atin sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Magbalik loob tayo sa Kanya. No? Ngunit subalit datapat, marami din ang gumamit ng salita ng Diyos at pangalan ng Diyos, no? At kung sino-sino yung iba nga mga sarili na nga ang itinaas ng mga Diyos no? Tayo po ay ginagamit lamang ang ating katawang lupa, kaya huwag tayong magbigay ng kapurihan sa ating sarili, bagkos purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. So maraming nagtanong sa akin, sa paanong paraan na mismo ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan ang ating mabigyan ng kapurihan. Basahin natin dito sa tinatawag na, alam ninyong sinasabi kong panukala, no? Basahin natin sa John 6:40. Ano bang sinabi dito? Pagkat ito ang kalooban ng aking Ama, no? Ang lahat ng makakakuha o makakakita sa anak at sumasampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan, no? Sino man daw ang nakakakilala sa Kanyang anak, no? Actually, mga kapatid,
Itong bagay na ito ay medyo malalim ito at maraming salamat sa isang kapatid na sinugo rin. Siya ang magbibigay ng paliwanag na ito. Kasi si Jesus Christ kasi ang halos alam natin, no? So marami actually kahapon halos maghapon din kami maghapon din nagbahagi tungkol sa salita ng Diyos. Mga kapatid, bago magkaroon ng release ng material na yan, alamin natin ang pinakaugat ng lahat, no? Alamin natin muna ang kanyang panukala, no? Ang kanyang salita, ang katotohanan, ang espiritu ng katotohanan, no? So, marami, no? Alam nyo ba na itong ginagampanan ng inyong abang lingkod, daig ko pa. Pati yung iba, no? Pati yung mga ibang isinugo, daig pa ang nag-renovate namin sa buong bahay, no? Marami tayong i-reconstruct, no? Sa ating mga sarili, maging sa pananampalataya. Marami kasi ang ginadiyos-diyosan ng mga tao, no? Yung iba nga, kaya nga nagpakilala, ako ang Diyos. No. No? Mamaya na kayo tumawag sa akin, mga kuyan, mga ate, no? Kaya purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo, mga mahal kong kapatid. Ang biyaya ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan, siksik, liglig, umaapaw. Walang ibinigay sa atin ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na siyang naglalang sa atin. Ikakasama ng kanyang mga nilalang. Bagkus, lalo na ang mga tao, ang tao ang nagpapasama sa kanyang sarili. Alam nyo, mga mahal kong kapatid, no? Nanindig ang balahibo ko. Ito ibabahagi ko pala sa inyo. Kagabi habang brown out, lakas ng ulan, lakas ng hangin, lobat pa yung isa kong cellphone. Ako'y nanalangin, Ama, purihin ikaw na nagsugo sa akin. Ama, nag-iisa ako dito sa bahay. Ama, wag mo kong pabayaan. Naway dinggin mo ang aking panalangin. Maniwala kayo sa akin, mga kapatid. Ito ay binahagi ko sa inyo, hindi para magmalaki at para purihin ninyo, kundi purihin ang nagsugo, no? Kung papaano siya kumilos, nanindig yung balahibo ko. Nakaramdam kasi sobrang lakas ng ulan, hangin, yung yero ko, dami pang tulo sa bahay. May biglang yumakap sa akin. Kitang-kita ng dalawang mata ng Ama ninyong lingkod. Nung binanggit ko ang kanyang kaliwanagan, hindi ko alam kung saan ang galing ang liwanag. Ito, experience ko to kagabi. Itong ibinabahagi ko sa inyo, yung kapangyarihan yan na kumikilos. Hindi ko to binabahagi sa inyo para purihin ninyo ako, kundi inihayag ko yung kabutihan niya at kapangyarihan niya. Kung paano siya kumilos. Kaya sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo. Subok na ng Ama niyong lingkod kung paano siya kumilos sa akin. Kaya nais kong i-challenge yung lahat ng iba na mga isinugo na nakaranas ng mga panlupaypay. Magpakatatag ang bawat isa sa atin. Itong nangyayari kasi sa atin, fight. Manatili ang lahat ng mga sinugo, tumayo at tumindig para sa katotohanan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Napakabuti ng Diyos. Bakit? Alam ko, no, maging yung mga
kailangan din ayusin ay ayusin ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. So, itong form na ito, kapatid, malaking bagay ito. No, actually po, ang biyaya na yan ay para sa mga sumusunod lamang ng kalooban ng Panginoon at kumikilala sa Kanya. No? Kumikilala sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan na sa pamamagitan ng Kanyang mga sinugo. Maliwanag ang sinabi ko dyan sa inyo. Kahit kailan ang aba ninyong lingkod ay hindi ko itinataas ang aking sarili. Sumusunod lang ako sa instruction na ibinigay ng Kuya Emmanuel ko sa akin. Gustuhin ko man, alam ko marami nang nahihirapan, marami nang nagugutom, pero lagi kong sinasabi sa inyo, ang biyaya na yan ay siksik-liglig umapaw, pero doon lang yan sa mga kumikilala ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Doon lang yan sa sumusunod sa Kanyang kalooban. No? Lahat na kasi na yan. Lahat yan nakaprogram na yan. No? Wala akong ibang hinangad kung hindi. Makasunod sa kalooban ng nagsugo sa akin. Makasunod ng kalooban ng pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Hindi para kilalan ng mga tao. Kahit kailan hindi ko pinangarap yan. Kaya ako, natatawa na lang ako minsan sa sarili ko. Ang daming nagkagulo sa mga kayamanan. Maraming nagkagulo sa paghanap ng mga katotohanan tungkol sa mga bagay na yan. Pero mga nanatiling bulag at bingi sapagkat hindi ninyo tanggap ang buong katotohanan. Hindi ko alam, pero kanina maaga talaga akong ginising. Siguro mga 4. Anak, gumising ka. Kaya magsipaganda ang lahat, no? Kagabi lang medyo na din talaga ko dahil ramdam ko yung bigla akong niyakap, tapos hindi ko siya nakunan ng video kagabi, no? Hindi ko siya nakunan ng video kasi lobat ang cellphone ko. Pero yung kapangyarihan ng Panginoon na naramdaman ng Ama ninyong lingkod, sobra. Ito binabahagi ko sa inyo hindi para magmayabang sa inyo, kundi inihayag ko ang kabutihan ng Diyos. Ganyan siya, basta manampalataya ka sa Kanya at siya ang kilalanin mo. Itong bagay na ito, actually maaga kong ginising, anak. Pirmahan mo na yung mga form na yan. Ito, promise, purgin ang nagsugo, hindi mga sunugo. Anak, pirmahan mo na yan, no? Pirmahan mo na yan dahil lahat ng bagay ay may tamang panahon. Yung mga pinagkakaguluhan din, yung mga kayamanan na yan. Lahat yan ay siksik-liglig umaapaw. Marunong nang tayong kumilala sa pinaka-Diyos ng kaliwa. Kung sino-sino kasi ang gina-Diyos. Yung iba mga sarili, nahahabag at naawa lang ako sa mga tao. Mabuti pa yung mga tao lang na hindi ko nakasalamuha. Kaysa mga tao na nakasalamuha ko na, pero lumilihis pa rin ang landas. Dahil nagigibabaw ang mga material na bagay. Ipagpauman ninyo kung bakit masyado kong emosyonal umagang umaga. Ginising kasi ang Ama ninyong lingkod. Minsan tuloy sinabi ko, Ama, Ama, ganun ba kasagrado ito? Anak, walang ibang sinabi ang Panginoon kundi, anak,
Basahin mo ito, ibahagi mo. Ayan, Galatia 4:4. No, Galatia 4:4. Uulitin ko sa inyo, no? Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae, ng babae. So, medyo malalim ito, no, mga mahal kong kapatid, pero may magpapaliwanag diyan, no? Katulad ng sinasabi ko sa inyo, kahit sa mga iba kong vlog, hindi ko siya mawiwika at hindi ko maibabahagi sa inyo kung sa sarili ko lamang kaalaman yan. I am nothing without the guidance, no, sa pinaka-Diyos ng kaliwanagan. Kaya minsan, pag nagba-vlog ang aba ninyong lingkod, nire-review ko yan. Oh, nawiwika ko ang mga to. Minsan kahit sa Bible, minsan kahit sa banal na kasulatan, wala akong alam sa Bible. Pero pag nagdikta yan, anak, ito ang ibahagi mo. Anak, itong ano mo. Yan, nawiwika at naibabahagi ko sa inyo yan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Dahil maging ang aba ninyong lingkod, sinasabi ko sa inyo, nakaranas lahat ng pangahamak. Isang taong walang pinag-aralan, isang taong ganito, patay gutom, lahat. Pero ang kapangyarihan ng Panginoon, ramdam ko, minsan nakarinig ako, kaya sinasabi ko, marami kasi nagtatanong sa akin, lalo na yung in-interview ako ng federal last year. Are you the daughter of late President Ferdinand Edralin Marcos Sr.? No, I am not the daughter of late President Ferdinand Edralin Marcos Sr. But I am the servant of my Almighty Creator, ang nag-iisang Alpha Power Omega. Yan ang sinagot ng aba ninyong lingkod. Even FEM, no? Kahit sino pa man dyan, all of that is nothing, no? Alam niyo, sa totoo lang, maghanda kayong lahat. Kahit yan ay nakapropesiha, pero ang mga sumampalataya at nakakilala sa tunay na Diyos ng kaliwanagan, huwag kayong matakot. Ipaghahanda tayo ng Diyos sa ating kaligtasan, no? Naiiyak lang ako sa mga tao pag ini-imagine ko, no? Kaya purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. No? Maraming salamat sa inyo, mga mahal kong kapatid. Ito, maaga ako after prayer. Ito, ang daming gagawin sa mga papers ninyo. Maraming salamat kay kapatid na Red. Good morning po. May buntag sad sa imo igsoon, Sotero Sally. Kay Rogelio Ibanez, magandang umaga po. Kay Alma Gasa, dili sayon ang pagsunod kay Kristo, kapatid. Sobra. Kay Jeep Kusali, thank you so much. Kay Conception kanina, thank you so much. Kay Fipon Talan, magandang umaga po, Ma'am Lidivine. Dayang at lalo na po sa banal na Diyos sa kaliwanagan, purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Josephine Tapon, mapagpalang umaga po, morning, salamat po, at ligtas kayo, papuri sa Panginoon. Yes po. Maraming salamat sa lahat ng pray sa akin. Kay Job Sevilla, thank you so much. Kay Lisel Sica, thank you so much. Kay Sofia Limos Nero Ararakap, thank you so much. Kay Marvin Culiano Montimayor,
Thank you so much kay Ophelia Samudio. Thank you so much kay Pata Hulali. Maraming salamat, no? At maraming salamat sa ating The Real Descendants of Sultanate of Sulu. Kapatid, thank you so much. At lagi mo akong inaalalayan sa inyong buong pamilya. Maraming din salamat sa inyo. Kapatid, hindi mo ako pinabayaan. Thank you so much. Maraming nabasa na tuloy. Kaya nabasa na tuloy, lo. Napataka ng luha ang papel, lo. So, ganun po yun ganun po yun. Kaya ito, inano ko kasi, wag kayong mag-alala yung iba, no? Para doon sa mga malalayo, lalo na sa Luzon, kasi papadirikta ko yan dito. Gumawa ako ng paraan. Mayroon akong classmate na nagbabiyahe siya ng van, no? So, anuhin ko yon, titinan ko yung schedule niya para doon nyo po ibigay yung inyong mga form para hindi po kayo gagastos ng malaki at makarating ng maayos po yan dito. Okay? Ito po ay ginagawa lahat ng paraan ng Aba ninyong lingkod para makatulong sa inyo dahil nakaano na yan dyan, no? Kasi ang tao kahit ano man ang pagpaplano, siya pa rin ang magtatakda sa lahat ng bagay dahil siya ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan na mapagyari sa lahat ng bagay, no? So, ito yung moment na ito. So, mabasa. Mo, kaya maaga dahil medyo maulan pa sa labas, hindi rin naman ako makakalabas. So, ito yung ginagawa ng aba ninyong lingkod after prayer. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Emmanuel, God is with us, blessed Redeemer, living Word. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Isang mapagpalang, magandang mapagpalang araw po sa lahat. Mabuhay perlas ng silanganan, mabuhay mula sa sikatan ng araw.